Apologetica, tuwing linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, kasama sina Brother Marco Evangelista. Apologetica, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ave Maria! Ocho Plena! Isang mapagpalang araw po ng linggo, mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ako po, si Brother Marco C. Evangelista. Ako po si Brother Albert Gales. The truth has set me free from the Roman Catholic Diocese of Imus. Amen. At this afternoon, Brother Albert, meron tayong kasama, isang kapanalig natin from the Diocese of Imus din, ano? Brother, pakilala po kayo sa ating mga kapanalig na nakikinig at nanonood. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Brother Levi Levi Lahera po, nasa parokya ng Holy Family Parish Church at kasalukuyan naglilingkod po sa Risen of Christ Parish, Bulihan, Silang, Cavite. Yun. So, under Silang, Cavite, Brother Levi. Okay. So, mga kapanalig, yan tatlo kami ngayong hapon na ito. Brother Marco, Brother Albert, at si Brother Levi Lahera na from Diocese also of Imus. Pareho tayo ng diocese. Opo. Kasi di nyo na tatanong, ako'y taga-Diocese of Imus din. So, pare-pareho tayong taga-Diocese of Imus. Okay. So, mga kapanalig, this afternoon po, bakit natin imbitahan Brother Albert si Brother Levi? Alam mo ba ang dahilan? Bakit po kaya? Ayun, kasi tayo ay magkakaroon ng talakayan tungkol sa isang organisasyon sa ating simbahan na sa totoo lang, hindi ganun na bibigyan ng malalim na atensyon ng ibang mga Katoliko. Kadalasan, pag sinabing community sa parokya, ang mga prominente dyan, lalo na sa kabataan, Knights of the Altar, yung ministry ng music, no, yung choir, sa mga kababaihan, yung Mother Butler, yung mga ganyan, ano? Tapos sa mga lalaki, Knights of Columbus, lay minister, at iba pa. Itong grupong pag-uusapan natin ngayon ay mayroon ng matagal na bahagi sa ating Santa Iglesia Katolika. Bigyan natin ng kaunting briefing, Brother Albert. Kailan ba nagsimula? Huwag mo muna babanggitin, pero kailan ba nagsimula ang organisasyon na ito sa pagkilos sa ating simbahan? Okay, nagsimula po yung organization na ito noong September 7, 1921. Isang araw bago ang kaarawan ng Mahal na Birheng Maria. So, 1921 pa existing na itong community na ito. Pero, bakit sa palagay mo, Brother Levi, bagamat 1921 ito nagsimula, bakit parang hindi ito ganun kalawak o ibig sabihin masyadong nagiging prominente sa mga parokya? May idea ka ba, Brother Levi? Bakit kaya? Siguro po dahil sa una, hindi siguro malinaw sa mga katulad po ng mga nominal Catholics kung ano po ang pamiminto sa Mahal na Birheng Maria, no? Kadalasan hindi naman sa kulang sa aral kundi tamad mag-aral. Yung mga nominal Catholic hindi naman hindi sa naman po lahat, no? Pero tamad lang mag-aral. Wala naman pong bobo, ika nga, no? Ganun ba yun? May kilala ako mga bobo, huwag na natin pag-usapan. Pero hindi Catholic. Hindi Catholic, okay. So, ganito yan. Tama naman yung punto ni Brother Levi. Ito pong community na ito sa mga parokya na binabanggit ko, no, ay ating tatawagin sa pangalang Lehiyon ni Maria or Legion of Mary. Tulad ng sinabi ni Brother Albert, ito po'y tinayo September 7, 1921. Brother Albert, saan ba ito nagsimula o nag-originate? At sino ba ang nagtayo nito? Okay. Nagsimula po ang Legion of Mary hindi po sa bansang Asia. Saan? No? Kundi sa Dublin, Ireland. No? At ito po ay itinatag ni Servant of God, Frank Duff. Pero itong si Frank Duff, no, bago naging Servant of God, he is just an ordinary layman. No? Siya po ay isang layman lamang. Pero dahil sa kanyang pag-ibig at debosyon sa mahal na Inang Maria, ay itinayo niya nga itong Legion of
Mary. Ngayon, isang tanong pa, Brother Levy. May idea ka ba? Kasi si Brother Levy po ay member ng Legion of Mary. May idea ka ba? Ano ba ang objective o ano ba ang layunin ng Legion of Mary? Sa isang objective po kasi ng Legion of Mary, syempre, makiisa po sa mahal na Biring Maria para durugin ang ulo ng ahas, nung si Satanas po. At sa pamagitan po ng organisasyon na ito, lalo na sa mga deboto po ng mahal na Biring Maria, tayo po ay ini-encourage na makiisa sa mahal na Birhen sa pamagitan ng Legion of Mary. Yun. So, napakagandang organisasyon nito, no? Apo. At tatandaan po natin, mga kapanalig, na ang talagang, bukod sa sinabi ni Brother Levi Lahera, sa objective ng Legion of Mary, ang kaluwalhatian ng Diyos. Yes. Through the devotion to our Blessed Mother. At higit sa lahat, ay maging banal ang mga kaanib, no, ng Legion of Mary. Magkaroon sila ng dedikasyon sa kanilang apostolikong mga gawain at panalangin. Kaya ang Legion of Mary, halos ito ay kahalintulad ng nung tinatawag nating apostolado ng panalangin. Opo. Yung mga natutulog sa sa donation chapel. Natutulog, nagdadasal pala. Yung mga nagdadasal sa donation chapel. Yan ang kahalintulad ng Legion of Mary. Ang ginagawa sa kanilang apostolic mission ay magdasal through the Holy Rosary. So through the intercession of the Blessed Mother, at ito ay naluluwalhati ang Diyos. Kaya meron tayong Brother Albert, meron tayong pangunahing dasal pagka ikaw ay legionaryo, no? Ito po ay ating sabay-sabay na iusal, yung O Mary, conceived without original sin, pray for us who have recourse to thee. May karugtong dati yan, especially the enemy of the Holy Catholic Church, no? Ipanalangin mo kami at ang mga umuusig sa ating Santa Iglesia Katolika. Brother Albert, speaking of prayer, alam ko meron kang gustong i-share yung tinatawag nating Catena Legionis. Ano ba yun? Para maintindihan ng mga kapanalig natin. So yung Catena Legionis, ito po yung isa sa panalangin ng Legion of Mary. At masasabi ko po, Brother Marco, sa inyo mga kapanalig, at sa bilang karanasan ko, bilang member ng Legion of Mary sa Senior Presidium Cause of Our Joy na nagdiwang ng 22nd anniversary kahapon. Ngayon po sila nagdiwang, so hindi po ako nakapunta. Pasensya na po. Hindi, understandable naman yun, nandito. So happy anniversary. Happy anniversary sa Senior Presidium Cause of Our Joy sa pangunguna ng kanilang President, Brother Erod Inek Espiritu, at sa advisor ng Legion of Mary, Kuya Ryan Orculio. Ayun. So ngayon po, babanggitin ko po yung panalangin ng Legion of Mary na masasabi ko po, Brother Marco, mga kapanalig, na talagang effective. Effective. And powerful at talagang proven. Bakit? Kasi po, year 2009, ako po ay president ng Junior Presidium Mary Mother of God sa St. Augustine of Canterbury Chapels. Tapos, napapansin ko po, mga kapanalig, na parang paunti na ng paunti yung dumadalo sa aming lingguang pagpupulong. Yung mga members. So kumbaga parang nakakaramdam ako ng kalungkutan, ganito, ganyan, hanggang sa naalala ko na... Paano yung malungkot? So parang kumbaga sabi, parang may nag-uudyok sa akin na magdasal ka kasi ng Catena Legionis araw-araw para dumami yung member mo. Yung mga maging active ulit. During before, nung hindi talagang dalawa, tatlo, minsan. Yun lang ang umaattend? Yes! Hanggang sa ako na lang po mismo, dinadasal ko po yung rosaryo at yung buong tesera na kung saan na talagang medyo nakakaramdam po talaga ako ng kalungkutan. Nakakalungkot nga naman talaga yon. Pero, nung dinasal ko po yung Catena Legionis, sa loob po nung sabihin natin na 2 linggo, 3 linggo at 1 buwan, dumami yung mga members. Ano ba yung ibig sabihin ng Catena? Catena, ibig sabihin from the word chain. Ibig sabihin, ito yung panalangin ng Legion ni Maria na hindi dapat mababali. Mapuputol. Kasi nga chain. Ibig sabihin ng chain, yung kadena. At yung panalangin nito, talagang panalangin ng isang Legion of Mary. Kasi binabanggit dito, sino siyang dumarating marilag na tulad sa bukang liwayway, maning na parang tulad sa dumadalawang nakbo, no? So yung panalangin na ito,
na talagang masasabi ko na effective kasi nagsimula ups and downs, pero nung dinasal ko ang Katina Legionis, mga kapanalig, kung may mga nakikinig po dito na officers ng Legion of Mary, kung ang inyo pong member ngayon ay 2-3 na lang, dasalin nyo po ang Katina Legionis sa 1 linggo, 2 linggo, sa isang buwan, magugulat po kayo, dadami po ang inyong miyembro. Very effective. Very effective po yan. Yung part na yan, yung sinabi mong sino siyang dumarating, ito po ay biblical. Opo. Ito po yung nasa Revelation chapter 12 verse 1. Ano? At katunayan, ginawan ko nga ng hymno yan yung sino siyang dumarating nakatungtong sa buwan, korona niya'y mga bituin sa kalangitan. Alam mo ba yon? Ay, hindi mo alam kasi gawa ko lang yun. Di ba? Ang sarap kantahin yan kung alam lang natin ikanta, di ba? Anyway, may nabanggit ka, ikaw ay parte ng tinatawag na Junior Presidium. Opo. Brother Albert, ano ba yung Presidium na yan? Para maintindihan ng mga kapanalig natin. When we say Presidium, mga kapanalig, ito po ay tumutukoy sa isang unit ng Legion of Mary or lokal. For example, ito po ay napabilang sa local chapel or sa isang parokya na kung saan dito po masasabi na ikaw ay member ng Legion of Mary pag tinanong ka kung anong pangalan ng presidium ninyo. May identity ka. May identity. Kumbaga sa Knights of Columbus, council number. Opo. Diba? For example, ako si Brother Albert, nagsiserve sa Immaculate Heart of Mary Parish, St. Augustine of Canterbury Community, at the same time, member ng Legion of Mary, Senior Presidium, Cause of Our Joy. Opo. Ako noon, ang aming presidium ay Maria Reina ng mga Apostoles. Yan, yung amin sa tinatawag na chapel ng Our Lady of Fatima under the parish of St. Martin de Porres. Yan, yun yung sinasabi mo yan. Okay, so mga kapanalig, siguro naninibago kayo bakit kailangan nating pag-usapan ito sapagkat meron po tayo ngayong alternatibong Filipino version na inilabas ng CBCP na Ave Maria o Hail Mary, yung Aba Ginoong Maria. Kaya sabi ko, bago natin idakuan tong bahaging ito, ay pag-usapan natin sino yung pangunahing community sa mga parokya na regular na nagdadasal ng Santo Rosario. Opo. At kailangang maintindihan natin ito. Ito po ay ang Legion of Mary. Nabanggit ko po mga kapanalig, meron pong lumabas o inilabas ang CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, kaugnay sa alternative Filipino version ng Aba Ginoong Maria. At ito po ngayon ay medyo kontrobersyal, Brother Albert, Brother Levy, mga kapanalig, sapagkat yung ibang mga kritiko ay nagsasabi, bakit kailangan pang baguhin? Okay, una sa lahat, i-recite natin yung alternative Filipino version. Pakinggan nyo po mga kapanalig. Basahin natin sabay-sabay. O dasalin natin sabay-sabay. Ave Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, pinagpala ka sa kababaihan at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. So, kung inyong mapapansin, iba lang yung hagod, di ba? Doon sa Aba Ginoong Maria. At mapapansin din natin, lalo na, nawala yung term na Ginoo. Yung Aba Ginoong Maria, instead of Aba Ginoong Maria, ay naging direktang Ave Maria. Di ba? Pag in English natin, full of grace. Pag tinagalog sa Filipino alternative version, puno ka ng grasya. The Lord is with you. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Halos pareho lang din, di ba? Pinagpala ka sa kababaihan, blessed are you among women, at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan na si Jesus. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. So pag binasa natin sa English, tinagalog natin, at yung alternative Filipino version, ang isang ma-observe natin dito ay inalis yung Ginoo. Sabi ng ibang kritiko, ay considered kritiko kasi wala naman tinutulong sa simbahan, gusto lang bumanat ng bumanat, no?
Bakit pa babaguhin? Daan taon na yung paggamit natin ng tradisyonal na Aba Ginoong Maria. Bakit? Naaano ba tayo sa tira ng mga protestante na ang mali yung Ginoo, kaya inalis na yung Ginoo, ginawa ng Ave Maria? Una, dapat po nating maintindihan na sa lahat ng bagay ay mayroong pagbabago. Meron pong development. At ang simbahan po natin, ina-adapt or ina-absorb niya ang mga pagbabago na ang intensyon ay mas maintindihan ng mga Pilipino batay sa ating sariling lingwahe kung ano po yung ating inuusal, yung ating mga ginagamit na practices. Yun pong Ginoo, hindi inalis yan dahil sa ang simbahan natin o ang CBCP ay nangilag sa bira ng mga protestante. Alam nyo ba kung kailan pa ginamit yung Ginoo sa Hail Mary? 1600 pa yan 1600. Dahil ba sa tira ng mga protestante na umurong ang simbahan, alisin na natin yung Ginoo? Hindi po. Ang paliwanag ng CBCP dito sa Alternative Filipino Version ay upang ma-adapt yung mismong Latin, from Latin, di ba? Which is the Latin is the official language ng simbahan. So yung Ave Maria, no, pagka binanggit mo Aba Ginoong Maria, wala hong kaibahan yon. Dapat nating maintindihan yung Ginoo nanggaling dun sa interpretasyon at pagsasalin ng mga Espanyol. Ito ay hindi nanggaling sa Latin. Ito ay nanggaling sa mismong Spanish kasi tayo ay nasa pananakop ng Espanyol ng mga panahon ng 1600. Galing dun sa Dios te salve Maria na Spanish, naghanap yung mga translator, ano ba ang mainam na pagkakasalin dun sa Dios te salve Maria, dahil nga Pilipino ang kausap, sa Filipino culture, yung Ginoo ay pagtukoy sa isang kagalang-galang o pinararangalan na tao. Kaya ang interpretasyon ng mga translator ng mga Espanyol, yung Dios te salve Maria, para ma-express nila na ang Birheng Maria ay karangal-rangal, no? Mataas ang dignidad, mataas ang paggalang nila, nilagay nila yung Ginoo dahil ang ibig sabihin ng Ginoo nung 1600, no? Ito ay pagtukoy sa isang lalaki o sa isang babae na mayroong mataas na karangalan. Pag binanggit sa yung Ginoo nung 1600, ang kapalit na salita niyan ngayon, honorable. Pag sinabing Ginoo, hindi pinag-uusapan ang gender. Kay lalaki ka, kay babae ka, pero ikaw ay karangal-rangal, ikaw ay nasa tugatog ng karangalan, ang pagtukoy sa iyo ay Ginoo. Maraming mga Pilipino ngayon hindi na nga alam kung anong Tagalog ng ng Miss. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng Miss pag Tinagalog? Brother Levy? Binibini Miss, po. Binibini. Ngayon. Yung Mister. Ano sa Tagalog ang Mister? Are you familiar? Yung Mister, parang ganun din ang pagbigkas. Hindi, Tagalog ang tinatanong ko. Wala. Ikaw, ano ang Mister? Ginoo. Hindi rin. Hindi, kasi ang Ginoo nga, pagtukoy yan sa karangalan. Hindi yan sa pagtukoy ng gender. Kasi may misis eh. Parang wala. Wala. Sirit. Yan. Parang wala. Ang Ginoo sa Tagalog na sinauna, ang tawag dyan ay lakan. Pagka sinabing lakan, ang tukoy dyan, may asawang lalaki, mister. Pagka babae, yung ginang, hindi ginang. Ang tunay na salin dyan noon sa Tagalog ay lakambini. Lakambini. Tapos yung lalaki may asawa, lakan, mister, yung babaeng dalaga, bini-bini. Walang patungkol sa binata. Pero pag single, lakan jowa. Walang jowa. Lakan jowa. Di ba? Pwede. So, alam niyo po, mga kapanalig, nung unang panahon, 1600, balikan natin, meron tayong tinatawag na mga maharlika sa society. Opo. Kaya ang mga Espanyol noon, palibasa ay nasa kaharian, ang kanilang mindset, ang kanilang kaisipan. Kaya ang mahal na ina bilang reyna ay tinawag nilang Ginoo. Kaya doon nagkaroon ng Aba Ginoong Maria.
Kaya yung mga tumitira na mali yung Ginoo, yun yung sinasabi ko, Brother Levy, na may mga bobo. Na meron lang masabi na hindi alam yung ugat, yung origin ng ating mga practices, bibira na ng bibira. Di ba? So, yan ang malungkot. Yung Ginoo, hindi po pinatutungkol nung way back of 1600 sa gender, kundi ito'y pagtukoy ng may karangalan, karangal-rangal na tao. Kaya si Mama Mary, nung tinranslate ng mga Espanyol yung Dios te salve Maria, para mabigyan ng emphasis na siya'y karangal-rangal na tao, nilagay yung Ginoo. Katulad ni Jose Rizal, nung sumulat siya sa mga kadalagahan sa Malolos, Bulacan, in-address niya ito, mga Ginoong kadalagahan ng Malolos, Bulacan. That was 1846 yata yung sinulat niya yan. Hindi ko sigurado dun sa taon, pero yun yung mga panahon, 1800. So dito mga kapanalig, makikita natin yung alternative Filipino version ngayon, wala pong ibang objective ang ating CBCP kundi magkaroon ng kalinangan ang mga Pilipino sa kung ano yung mga lengguaheng pwede namang baguhin, di ba? So hindi ibig sabihin nito dinidisregard natin yung Abaginong Maria na nauna nating practice, no? Traditional nating dasal. Kung gusto mo, kaya nga alternative Ano ba ibig sabihin ng alternative, Brother Albert? Kapalit. Option. Di ba? Ang alternative hindi kapalit. Option pala. Pwede mong gamitin, pwedeng hindi. So yun po, para mas maintindihan, kasi kahit mga Katoliko nakita ko sa social media, binabanatan ng CBCP. Sabi ko gano'n, itong mga ito, ang tatatag na mga face nitong mga to, hindi mo na iniintindi. Kaya nga alternative Filipino version. Kung gusto mong gamitin yung old Abaginong Maria na pupuno ka ng grasya, gamitin mo. Kung gusto mong gamitin yung Ave Maria, puno ka ng grasya, yung alternative Filipino version, di gamitin mo. Di ba? Kung gusto mo mag-Latin, Ave Maria, Gratia Plena, Dominus Tecum, Benedicta, gamitin mo. Kung gusto mo mag-Espanyol, Lord Dios te salve Maria, yung kinakanta sa mga prosesyon, gamitin mo. Di ba? Parang po kasi silang napapraning akala nila, nung time na naglabas ng CBCP, ng bagong version ng Abaginong Maria, akala nila mandatory. Ulitin ko lang Brother Albert hindi bago kundi alternative version. Filipino version. Huwag natin kalilimutan yung alternative, no? Optional po ito, pwede nyong gamitin, pwedeng hindi. Okay. So, sa inyo mga kapanalig na nakikinig po ngayon, no, sa atin sa DCRB 846, ang ating official Facebook channel dito sa ating programa, dito sa ating himpilan. Kayo po ba, gusto nyo po ba yung alternative Filipino version, o gusto nyo manatili lang kayong gumamit ng traditional 1600 pa Abaginoong Maria? Okay. So kung ano ang inyong pananaw dyan, pwede po kayong mag-text sa atin sa ating text line 0918-837-4827. Nandyan po ang mahal nating Brother Kenneth na makikinig sa inyo at itatype niya kung gusto nyong gamitin. Pabor ba kayo doon sa alternative Filipino version ng Hail Mary, o gusto nyo manatili lang yung traditional na Abaginong Maria? So mag-participate po kayo, pwede po kayong tumawag sa 8925-793-1239 or mag-text line kayo, sa text line mag-text kayo, ang ating number 0918-837-4827. Pwede nyo pong ilagay ang inyong pangalan. Ano lang, simple lang. Gusto ko yung luma. Tapos pangalan mo, Levi Lahera from Cavite. Gusto ko yung alternative, yung bago. Di ba? John Gales from Cavite. Ganun lang po kasimple. At least meron tayong interaction sa mga kapanalig natin na nakikinig at nanonood sa atin. Amen? So, Brother Albert, Brother Levy, mga kapanalig, balikan natin yung ating pinag-uusapan. Nais kong itanong kay Brother Levy Brother Levy, ilang taon ka ng kaanib o member ng Legion of Mary? Actually, kaka-full-fledged ko lang po nitong February 22, nakaraan po. So, bali, nakumpleto ko kasi yung may tinatawag po doon na 12 consecutive na pagdalo, at ayun, nanumpa ako po noon, after noon.
So ito parang ano pala to, yung 12 consecutive na sinasabi ni Brother Levi. Parang 3 months po yun. Hindi, parang ano to, indoctrination. Indoctrination. Kumbaga sa ano, pamamahayag, pagdodoktrina. Tapos after that, makatapos yan yung 3 months na yan o yung 12 consecutive meetings, magiging full-fledged member ka na. Full-fledged na po. Ngayon, pag full-fledged member ka na ng Legion of Mary sa iyong presidium, anong presidium mo, brother? Presidium Torre ni David po. Torre ni David. Ano naman ang pangunahing magiging tungkulin mo o magiging function mo? Pangunahing tungkulin po kasi kasi meron po tayong tinatawag na handbook ng Legion Mary, no? Sinasabi Legion of Mary handbook. Kasi po kung meron pong merong namatay na kasama po sa apostolate namin yun, yung dadasalan mo yung namatay. Ipagdadasal. Ipagdadasal. Tagalog na nga, mali pa tayo, kaya nagkakalituhan. Yan, ipagdarasal po, no? Pagkatapos kung meron ding mga kapatid tayo at kailangan mong mag-recruit din the same time, i-encourage mo na mag-join, lalo yung mga Marian devotee po. So yun ang talagang primary Opo. At ang requirements naman po napakadali kung gusto mong pumasok ng Legion of Mary. Number 1, kailangan po binyagan. Siyempre po, binyagan Katoliko. Oo, kasi hindi naman pwedeng hindi binyagan. Tama. Ganun po. So wala nang ibang requirements yan. Sa edad? Sa edad wala naman po, as long na siguro malakas ka. Above naman yun kasi meron din po tinatawag na mga Presidium Junior na kagaya, may mga kabataan din po na Legion. Kaya may junior at saka may senior. Okay. So, Brother Albert, na ipaliwanag ni Brother Levi, no, yung paraan para maging full-fledged member ng Legion of Mary. Kailan ba nagsimula itong presidium dito sa Pilipinas? Kasi kanina binanggit mo, nag-start ng September 7, 1921 sa Dublin, Ireland, di ba? So dito naman sa Pilipinas, ang Legion of Mary ba, kailan ang unang pagkakataon na nagkaroon ng presidium? Sabi mo nga, ito'y parang lokal ng Legion of Mary. Saan dito sa Pilipinas, sa palagay mo? So nagsimula po ang Legion of Mary dito sa Pilipinas ay noong July 21, 1940. At ito po ay nagsimula sa Hospicio de San Jose. Yung ampunan, may ampunan. Opo. Yan sa Maynila. Opo. At sa tulong po ni Father Manuel de Gracia, CM, established the presidium with the help of Sister Joaquina Lucas and Pasita Santos. At mga kapanalig, tandaan po natin, ang Legion of Mary dito sa Pilipinas ay mag-85 years na. Amen! So mga kapanalig, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan na Apolohetica. Kasama niyo po Brother Marco Evangelista sa loob ng 18 taon. Wow! Amen! 18 years na, Brother Albert, ano? At yung 16 na taon dyan, kasama natin si Tatang Larry Lamco Malyari, nag-celebrate ng kanyang birthday noong February 19. Kaya dinalaw ko siya sa kanyang himlayan dyan sa Batangas, no? So, eternal rest to Tatang Larry Malyari. Importante ang role ng mga Legion of Mary. Katulad nyo, pagdasal natin ang kaluluwa ni Tatang Larry Lamco Malyari. At syempre, sa ating mga taon na ito, 18 years, no, kasama natin ang magiting na Legionaryo ni Maria, Brother John Albert Gales mula sa Diocese of Imus, Cavite. At syempre, ang ating panauhin ngayon, si Brother Levi Lahera from Diocese of Cavite rin also, of Diocese of Imus. So kasama natin si Kaenteng at saka si Kenneth, yung ating mga technician at ang ating production assistant. Lagi nating kaagapay sa pagsasahim papawid. Bago tayo magtuloy, Brother Albert, no, ay babatiin ko lang yung aking firstborn nephew, pamangkin kong unang-una sa aming magkakapatid, anak ng ate ko ito, si Antonio Evangelista Tolentino, na magse-celebrate ng kanyang 50th birthday. Golden na. Ngayong February 24, bukas. So happy birthday sa mahal kong pamangkin Antonio Evangelista Tolentino. 50 anyos na. Pero yung panganay kong pamangkin 50 anyos na, di ba? Ang bilis ng panahon. At syempre, happy birthday ngayon sa ating dear brother, Brother Henry Abril Rehano. Happy birthday, Brother Henry.
At magpapasalamat ako sa Kura Paroko ng Parokya Ina ng Mga Dukha sa Western Bicutan, Taguig City for inviting me sa kanilang formation seminar or formation talk, no, yung monthly formation talk ng parokya, kay Reverend Father Flor Delito Dadoy Jr., si Father J, no, at anchorman din ng Hello Father 911 tuwing araw ng Miyerkules dito po sa Radio Veritas 846. Father J Dador, thank you po for inviting me. At hindi lang nung nakaraan ako nag-talk, every month magbibigay ako ng talk sa kanyang parokya, part ng kanilang formation. Salamat po, Father J. At salamat po ng marami sa aking Lodi, ang Rector at Kura Paroko ng Minor Basilica and National Shrine of La Virgen Divina Pastora and Three Kings Parish dyan po sa Gapan City, Nueva Ecija, sa pag-anyaya uli sa akin. Salamat po, Father Aldrin Belay Domingo, ang mahal na rektor, kasi ini-invite na naman tayo, Brother Albert, para sa isang formation talk dyan po sa kanilang minor basilica ng La Virgen Divina Pastora. Salamat po, Father Aldrin. At hindi kayo nagsasawang imbitahan ng isang hamak pero pogi na katulad ko. Napaka-pogi. Amen. Pogi rin yan, Father Aldrin. Thank you po, Father Aldrin. At sa mga nag-i-invite pa sa atin, mga naka-program na yan, maraming salamat po sa inyong invitation. Mag-a-announce na lang ako pag malapit na yung araw, no? So, sabi ko nga sa iyo, dapat kasama kita eh. Kaso, alam mo si Brother Albert, masyadong busy to sa kanyang negosyo. Negosyante ito eh. Isa ito sa nagmamayari ng malawak na lupain sa Cavite. Yan. Harinawa. Okay. So, balik tayo sa ating pag-uusap. Brother Albert, di ba? Unang in-establish yung presidium. At ginawa ito sa pamamagitan ni Reverend Father, ano pangalan ni Father? Yung nagtatag, Manuel de Gracia. At tinulungan siya ni Sister Joaquina Lucas at Pasita Ramos. Ngayon, yung kanilang inaugural meeting ay ginawa sa Santa Rosa College Library. Diyan din sa Intramuros noong February 2, 1941. Kaya yung dating Manila Archbishop na si Archbishop Doherty, inappoint niya bilang mga opisyal ng presidium, kasama na itong si Joaquina Lucas bilang Pangulo, si Pasita Santos bilang pangalawang Pangulo, at si Victorina Vicente bilang kalihim. At ang Legion of Mary sa Pilipinas, sinabi mo, ay 85 years na ngayong July 21, 2025. Ngayon ba yung pinaka-current senatus ng Northern Philippines? Sino ba ang mga opisyal dyan, Brother Albert? Ito po ay si unang-una yung spiritual director, si Monsignor Celso Ditan, at ang Pangulo, Brother Glenn Ricafrente, Vice President, Brother Roosevelt San Juan, ang Secretary, si Brother Dec Bartolome, Assistant Secretary, Brother Danny Ochoco, Treasurer, Brother Chris De Leon, at ang Assistant Treasurer, si Sister Judy Foster. So yan yung present officers ng Legion of Mary dito po sa Pilipinas. Ngayon mga kapanalig, bakit ko po binigyan ng atensyon namin yung Legion of Mary? Sapagkat nais po nating manatiling buhay ang mga kapanalig natin sa mga parokya na nagdadasal ng Santo Rosario. Kasi ang ma-observe ko lang dyan, ang madalas na nagdadasal na lang ng rosaryo, alam nyo kung ano? Yung mga matatanda na nagdalid ng rosary bago magmisa. Diba? Yung mga tipong parang hinahabol kasi pag nagdasal sila, bagay ng Maria, napupuno ka ng grasya pag nag-Diyos. Hindi pa tapos yung sinasabi, magbabanat yung katabi, Santa Maria na ng Diyos, panalang mo kami yung kasalanan. Nagiging rapper. Alam niyo po, ang pagdadasal ng rosary, masarap. Pero dapat po, ito ay tinatawag nating contemplative. Nagmumuni-muni tayo kasi naglalakbay tayo sa mga pangyayari yugto sa buhay ng Panginoong Jesucristo kasama ang ating mahal na Inang Maria. Brother Albert, pwede kang mag-share tungkol sa rosary. Bakit ang rosary ay napaka-importante para sa ating mga Katoliko? Unang-una, sapagkat ayon sa Tagalog Handbook ng Legion of Mary, na dapat bilang isang leonaryo ay sakbat natin ang sandata ng Diyos. Sakbat, ibig sabihin, dala. Dala-dala po natin bitbit. At ang isa sa pangunahing panalangin ng isang Legion of Mary
ay ang Santo Rosario. Bakit? Sapagkat ito po ay pinapaalala sa atin ng Mahal na Birheng Maria na dapat bilang isang kanyang kawal. Kasi ang Legion, ibig sabihin hukbo Diba anong magiging silbi ng isang kawal ni Maria kung wala siyang sandata? At ang sandata ay ang Rosario. So, panalangin ng Santo Rosario, di ba? So, Brother Levi, sa iyong karanasan sa loob ng mag-iisang taon o isang taon na sa Legion of Mary, ano ba ang iyong naging pananaw? Meron ka bang mga karanasan na dati hindi ka nagro-rosaryo, lalo na nung nasa Thailand ka, di ba? Kasi dating Thailander to one month in Thailand, Saudi Cup. Ano ang karanasan mo nung ikaw ay aktibo nang nagdadasal ng Santo Rosario? Baka pwede mong i-share sa mga kapanalig natin. Actually po, yung sabi ni Brother Marco, baka hindi na raw ako nagdarasal sa Thailand. Ang totoo po nun, ongoing po ang pag-rosary ko that time. Kasi tuloy-tuloy. Opo, kasi nagseminaryo ako na 1998, pumasok ako dyan sa Franciscan po, Capuchins. Then paglabas ko, nag-abroad ako. Kaya ongoing po yung prayer life ko. And regarding sa rosary po, isa ako sa mga tsunami survivor. Okay. Opo, yung isang kasama ko doon na musikero din before. Siya ay naiuwi ng Pilipinas. Patay na? Hindi, buhay naman. Na-save din siya. Okay. Pero in short, inabot po siya ng tsunami. Ako po, maniwala kayo sa hindi, buo ako, hindi ako nadali ng tsunami. Bakit saan ka nagpunta na? Umakit ka ba sa puno o ano? Hindi, that time pinasok yung lugar, no? Yung tubig. Ginawa ko, umakit ako sa mataas, yung ano ng building. Rooftop. Opo. Pero siyempre, that time, wala mo ng pagliligtas yun dahil ang lahat ay nalulunod. So ano ang connection noon sa pagdadasal mo ng rosaryo? Sa pagdadasal ko po ng rosaryo po, una, yung iba namatay din doon na kuryente, yung mga ganyan, biglaan po kasi. Pero ako hindi po ako na dumaan sa ganun Wala kang naging masamang karanasan. Although tinamaan ka rin ng tsunami. Pero nabasa ako at the same time. Pero para bang instant po na may ibinibigay sa iyo ang Diyos sa pamagitan ng prayer mo na kung paano kang poproteksyonan. Nagagawin mo yung hindi ka ba magpapanik. So yan ay nire-relate mo sa iyong patuloy na pagdadasal ng Santo Rosario. Siguro kung di ako nagdarasal, baka isa na ako sa mga nabiktima, namatay o napahamak. May 5 Pilipinong namatay din. So yun po mga kapanalig, isang personal testimony yan, Brother Albert, na si Brother Levi Lahera, musikero ito nagpunta ng Thailand at inabutan siya. Saan particular na lugar sa Thailand? Kasi ang mga nahit po, 5 probinsya, pero that time nasa Hindi, particular na lugar lang. Particular po, nasa Kaulak. Kaulak po. Na-wash out yun. Na ng tsunami. Phuket din, lumipat din ako doon. Pero hindi na ako natuloy. So, doon nakikita natin na ito ay iniuugnay ni Brother Levi kasi nga kahit na siya isang musikero sa Thailand, ang kanyang patuloy na pagdadasal ng Santo Rosario ay hindi naputol. Kaya nire-relate niya doon, Katulad din yan ng tagpo doon sa Ottoman. Di ba? Yung tagumpay sa Ottoman ng mga Kristiyano na nagdasal ng Santo Rosario doon sa mga kumbaga mga mananakop, ang ginawa ay nagdasal ng Santo Rosario at nire-relate yan doon sa gera din sa Lepanto. Di ba? Ang daming kwento ng Holy Rosary At ito po mga kapanalig, hindi imbentong kwento lang. Ito po yung personal na mga karanasan, recorded po iyan at hindi yan pwedeng pasubalian. Kaya Brother Albert, ano ang pinakamagandang magiging mindset natin habang tayo ay nagdadasal ng rosaryo at malaking advantage siguro kung maging member tayo ng Legion of Mary? Ayun po. Bakit kailangan? Sapagkat mas lalo nating makikilala yung mahal na ina at yung kanyang patnubay sa pamamagitan ng pagdarasal natin ng Santo Rosario. At talagang masasabi natin na effective Effective ba talagang yung pagdarasal natin ng pagninilay natin ng Santo Rosario ay dapat isinasa puso natin, hindi isinasanguso. No, kung isinasanguso, hindi sinasanguso. Kung isinasanguso natin ito, magtataka ka kung bakit hindi dinidinig yung panalangin mo. Di po ba? So dapat, ang mindset natin sa tuwing tayo nagdadasal ng Santo Rosario ay
mataimtim na nagdadasal at isinasa puso. Okay. Sabi nung isang texter natin, si Sister Mika taga Pasig. Sister Mika, taga Pasig. Magandang hapon po, yun pong luma na nakasanayan ko. So kung si Sister Mika ang tatanungin, hindi niya nagagamitin yung alternative Filipino version, kundi yung Abaginong Maria ang kanyang gagamitin, di ba? Then, sabi naman ng isa nating kapanalig, sabi niya, Abaginong Maria man o Ave Maria, komportable ako, marunong din akong umintindi ng malalim na pananagalog. Basta alam ko pareho kahulugan na paggalang at pagtukoy kay Virgin Mary. Sabi ni Brother RJ Tamayo, 82 years old, from Ascension of Our Lord Parish, Lagro, Quezon City. So, totoo naman yan, as long na ginamit mo, inusal mo yan, alam mong may andun yung buong paggalang kay Mama Mary, wala tayo magiging problema doon. Tama yung puntong ito ni Brother RJ Tamayo. So, mga kapanalig, sabi naman ng isa nating texter dito sa ating Facebook account, gusto pa rin niya yung luma, yung Abaginong Maria o tradisyonal. Uling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan. Ako, iba-iba talaga yung 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 pananaw, Gustong gamitin ay yung tradisyonal Abaginong Maria, at so far wala pa ako na okay gamitin yung alternative Filipino version, Pero sabi ni Brother RJ Tamayo, as long na paggalang, walang problema. At Brother Albert, thank you rin dito kay Brother Ding, sa kanyang regalo sa akin na keychain to na may cross. Si Brother Ding, speaking of Brother Ding, ano sabi ni Brother Ding? Sabi po sa atin ni Brother Ding, iba pa rin ang traditional way of saying the rosary. Pero dapat di nagmamadali at magpapanilay-nilay habang sinasabi ang bawat misteryo. Hindi yung mababasa lang or nagbabasa lang. Kasi it's like an encounter with the life of Jesus. Yun. So, yan talaga, pananaw ng mas marami na i-maintain nila yung pagre-recite ng tradisyonal Abaginong Maria na pupuno ka ng grasya. Pero tama si Brother Ding, huwag niyong gawing hinahabol kayo ng kung sino man. Yan ay contemplative, Yan ay contemplative, pagmumuni-muni. Shout out kay Brother Soren Roberto, mabuhay ka. Kay Brother Alexander Calma Manalo, shout out po sa inyo. Shout out po sa ating mga kapanalig na nanonood sa atin. Ayan, sabi ni Dolly Lindayag from Canada, para sa akin po traditional pa rin. Hindi pa rin na ng iba. Brother Jason Sampang, shout out po sa iyo. Shout out po kay Brother Osmana Pajardo. Shout out din po kay Justin Cayetano. Shout out po sa iyo. Ganon din kay Brother Jason Yumang, at sa ating mahal na tagapagtaguyod nandyan po sa Roma, Italia, si Sister Purissima Arsiaga at Sister Tita Arsiaga. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating mission and apostolate. Shout out po kay Brother Lorenzo de la Cruz, at syempre maraming salamat po sa walang sawang pagtulong sa apostolate natin, si Sister Kapitana Evelyn Tan Arago, ang hepe ng Barangay Affairs Office ng Taguig City. Sa iyong buong pamilya, Kapitana Evelyn Arago, maraming salamat po sa patuloy na pag-agapay sa ating misyon at apostolado. Purihin ang Diyos sa inyong kagandahang loob. Salamat po, Kapitana Evelyn Tan Arago. Shout out po kay Marie Chris Calio Pakira, mabuhay po kayo. Kay Mendoza Dani, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pakikinig. Meron ka bang gustong banggitin, Brother Albert? Ito po, binabasa ko po kasi nasa comment section ng ating Facebook page. Ang sabi po ni Ginang Felina Reyes, good PM mga brothers, gusto ko pa rin po yung dating or lumang Abaginoong Maria. Tradisyonal. Po. Tapos ito naman po si Ginang Agnes Kainoy, ang lumang dasal lamang po, hindi ko papalitan. From Pampanga. Salamat po. Sabi naman dito ng isang nag-text sa atin, good afternoon po sa inyong lahat. Isa po akong legionary, para sa akin yung dati. Kasi ang hirap magkabisa sa edad kong 70. Maraming salamat po from Sister Luz ng Novaliches. Opo. Ay, lahat naman po. Kaya nga po ginagamit yung terminong dito, alternative. Nasa discretion po natin yan kung saan tayo mas magiging
maging komportable, di ba? Sabi po ni Brother Oni Obien, o sister to o brother, ano, yun pa rin pong traditional version, sabi niya. So yan, halos karamihan ng reaction ay traditional na pag-usal ng Abaginong Maria. At may punto naman yung iba, may edad na ako nakasanayan ko na kahit napikit ako, Abaginong Maria, bigla mong gagamiting Ave Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasaya, baka salabat pa yung kung ano sasabihin. Ganun lang yan Sabi ni Sister Teresita Marino, okay lang po yung dalawa, mas masanay po kasi ako sa English. O may ganun naman, English, Hail Mary full of grace, the Lord is with you. Kaya dito, sabi ni Brother Jason Sampang, nabubulol po ako sa Tagalog, kaya Kapampangan po gamit ko, pero okay lang yung bagong alternative. O Brother Albert, ano sabi? Sabi po dito ni Bernardo Menjola, Edalaguin, gusto ko original, gusto rin ituro yung new version ng CBCP. At sabi naman po ni Ginang Amor Mantele, papagpalang hapon po, traditional po, masarap namnamin from Dasmariñas, Cavite. Ayun, di ba? Yeah. Masarap. Parang ang sarap nung salitang masarap namnamin. Okay. Talagang ganyan Marami tayong pwedeng i-practice sa ating pananampalataya. Pero ang pinakasentro ng lahat ng iyan ay all for the glory of God, di ba? Kailangan ang nakasentro ay ang Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Inang Maria. Di po ba, mga kapanalig? So, sabi ni meron pa ba niya babasahin? Wala na po. Okay, yung iba kasi medyo hindi ko mabasang mabuti. Okay, Brother Levi, baka meron kang gustong i-shout out o batiin mga kapanalig natin? Opo, binabati ko po. Shout out po sa aking presidium muna, sa Torre ni David, at saka po sa Inang Kanilis-Linisan, at saka sa Junior Presidium ng Recent Parish of Christ, shout out po. Opo. At saka sa Biring Dapat Igalang po. Iba-ibang yan, Presidium. Opo, Presidium po. Okay, wala ka na din sa shout out? At siyempre shout out sa nanay ko dyan. Sa bahay. Bakit mo pangalan ng nanay mo? Sa akin nanay na si Ginang Victoria Lahera po. Ayan, si Mami Victoria. Opo. So, sana mamit din namin si Mami Victoria. At saka sa mga kasamahan ko po dyan sa Catechist din. Ayan. At saka Knights of Columbus. 16141 po. Daming organisasyon ni Brother Levi ba? Binili na yata lahat ng organisasyon. Nag-ipon ng organization. Meron bang mga babasahin ka dyan? Meron po dito, nag-comment po si Ginang Teresita G. Marino. Good afternoon po sa inyo mga brothers. Ano man po ang sasabihin ng mga obispo, ginagalang ko kasi sila po ang nakakaalam kung ano ang kabubuti ng simbahan. Maganda po yung bago, masanay ako kesa sa English, kesa Tagalog. Yun. Opo. Masanay siya sa English. Opo. At saka kasi yung iba talaga English ang ginagamit. Pero sabi ni Brother RJ Tamayo, meron siya uling text sa atin, sa aming mga Ilocano, ang gamit namin ay Ave Maria, na punuan ka iti gracia. Sa mga matandang Ilocanong katulad ko, natuto kami sa Cartilla Española. Yan, mga Espanyol talaga yan. Kaya ang mga Ilocano, matitindihan, di ba? Matitindi. Okay, Sister Teresita Marino, watching from Las Piñas City. At saka, speaking of Las Piñas, si Brother Daryl Eusebio Tibulan, ang presidente ng CFD Las Piñas chapter, ay nag-iimbita sa atin, Brother Albert, para tayo'y magbigay ng bahagi dun sa kanilang formation ng apologetic dyan sa Las Piñas. Maraming salamat, Brother Daryl Eusebio Tibulan, sa paanyaya sa amin dalawa ni Brother Albert Gales. Hindi ka manghihinayang dito kay Brother John Albert. Napakadalubhasa nito pagdating sa apologetic. Shout out Heaven and Saints. Bago pa po nagkaroon ng punto por punto po, sa iyo na po ako nakikinig, at ang dami naming nalamang aral ng simbahan at naituwid ang mga maling paniniwala bilang Catholic. Maraming salamat po. Ang haba ng text, hindi ko na mabasa iba. Ayan, nawala. Meron mga ibang nagte-text pag pinindot ko nawawala, Brother Albert, di ba? So sa mga kapanalig po, Brother Angel Ocampo, Knights of Columbus, Taguig Council, kami po ay nagbigay ng atensyon pagdating sa Legion of Mary itong linggong ito, kasi isa lang po ang ating hangarin.
yung mangyari po ang nais ng Legion of Mary, dalhin si Mama Mary sa daigdig. Ayun. Dalhin si Mama Mary sa daigdig. Bakit? Sapagkat ito yung pangunahing objective natin. Hindi tayo ililigaw ng Inang Birheng Maria. Hindi tayo dadalhin kay Satanas. Hindi tayo ihahatid sa impyerno. Dadalhin niya tayo dun sa tinanggap niyang unang mabuting balita, ang ating Panginoong Hesukristo. At higit sa lahat, Brother Albert, Brother Levy, mga kapanalig, yung pagdadala natin kay Maria sa daigdig, hindi nangangahulugan na sinasamba natin si Mama Mary. Nasa handbook ba yan, Brother Albert? Nasa handbook po yun. Na hindi sinasamba? Hindi po. Paliwanag natin. Sapagkat itinuturo po ng Tagalog handbook ng Legion of Mary ay pamimintuho. Ayun. Nagbibigay ng parangal. Yun, nagbibigay ng parangal sa mahal na Birheng Maria at ipinapakilala dito unti-unti si Mama Mary. Paano mo ba masasabi ng isang ledyonaryo ay dinadala natin sa ang Birheng Maria sa daigdig? Okay. Paanong paraan? At sa paanong paraan po ba dapat natin dinadala si Maria sa daigdig? Unang-una, dapat ipapakilala natin si Mama Mary. Kasi nga, kung hindi natin ipapakilala si Mama Mary at yung kanyang kabutihan at yung kanyang ginagawa, kababaang loob, hindi natin madadala at hindi natin may papakilala ang mahal na Birheng Maria. Pangalawa, sundin natin yung kanyang halimbawa. Ano ba yung mabuting halimbawang ginawa ni Mama Mary? Sumunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Ano ba ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, yun ang aking tunay na ina at tunay na kapatid. Nasa Marcos chapter 3 verse 35 yan, di ba? So sa pamamagitan nito ay ating maiintindihan na bilang ledyonaryo, no, bilang Legion of Mary, ang ating objective, dalhin si Mama Mary sa daigdig, ipakilala siya, tingnan ang mabuting halimbawa niya, ang kababaang loob niya, ang pagsunod niya, pagiging masunuri niya sa Diyos, and then after that, ay aakayin niya tayo patungo sa kanyang anak na si Jesus. At pag naakay tayo sa Panginoong Jesus, ano yun? E di presto, maliligtas tayo. Yes. Di ba? At ang sandata ng Legion of Mary ay panalangin. At ito ay ating lais na i-practice sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario, yung Tercera Catena Legionaris, at ito ay biblical din, Brother Albert, di ba? Ito ay mababasa sa Aklat ni Solomon or Song of Solomon, chapter 6, verse 10. Ano sabi dyan? Who is she that comes forth as the morning rising? First the moon, bright as the sun, terrible an army set in a battle array. Yun. So, sabi nga ng mahal na ina sa Luke chapter 1, verse 46 to 55, sabi niya, my soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in God, my Savior. So, mga kapanalig, hindi man tayo nagbigay ng ganun na kalalim na topic of apologetic this afternoon, pero malalim po yung aming iniiwan sa inyo. At ano ito? Tayo po ay magdala ng debosyon kay Mama Mary sa mundo. Kung mas mainam, mag-member kayo ng Legion of Mary sa inyong mga parokya. Magdasal ng Santo Rosario frequently, araw-araw. No? Pag may oras kayo, kahit hindi isang beses, kahit hindi doble, at makikita ninyo ang maraming mga kamanghamanghang bagay na darating sa inyong pananampalataya, sa inyong buhay. Hindi man pisikal, pero mararamdaman nyo yung spirituality nyo ay lalago sapagkat unti-unti tayong dinadala ng mahal na ina patungo sa ating tagapagligtas, ang mahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at shout out din po kay Brother Arnel Borromeo at sa kanyang pamilya. Shout out din kay Master Sergeant Eric Castillo ng Northern Police District, isang katangi-tanging pulis dyan sa Northern Police District, Caloocan City, PNP. Ako po si Brother Marco Evangelista kasama si Brother Levi Lahera. Ako po si Brother Albert Gales. Kami po ay nagpapaalala na tayo ay nasa panahon ng jubileo at tayo po ay naglalakbay ng may pag-asa. Maraming salamat po at nagsasabi kaming sumainyo ang katotohanan. Salamat po. Madalang na rin ang iyong